Kokopyahin ko lang po sa ating pagsa-solve ng power. Ay! Wait lang, dito ko lagay. And then, kopyahin ko lang po ang ating, palalakin ko po yan in a while. Wait lang. Kokopyahin ko lang yung ating mga naging sagot, which are XL. So, XL is equals to 13.1947. Ito po yung ating sample kahapon. And then, ang Z po, kinokopya ko lang po ay yung mga naging sagot 23.9604 ohms. Tapos yung ating cut for this ay 8.3471 ampere. And then for our power factor, we have the 0.8347 lagging. Tapos for our theta, we have 33.4142 degree. So ayan. And then yung atin palang Z in polar form and rectangular form. So 20 plus J 13.1947 ohms, and Z is equals to 23.9604 angle 33.4142 degree ohms. So, ayan po, isinulat ko lang po ang ating mga given. Ayan po yung kahapon. So, ito po yun. Punta tayo dito. Ang atin pong sosolven ay P, Q, and S. Eh, ba't nabitin? Ano ba yan? Wait lang. Copy ko na lang ito. Okay, so I will reshare a screen. Tapos, doon na lang tayo mag-solve. Okay, so ito po ang ating screen. Yung bago na lang. Ayan po yung ating screen. So, yung sample which is yung kahapon, no? So, yan po yung ating kahapon na problem. Yan, solvein po natin. Solve for P, Q, and the S. So, ang P po, meron po siyang different formulas. Open ko lang. So, ang different formulas po ng P ay itong mga sumusunod na ito. Ayan po. So, P stands for power. Yun yung kilala nyo na. No? And yung power na yan is what we call the active or real power. Ayan po yung pinayan. Tapos ang unit po niya, unit is in ohms. Ayan po. Tapos, we will solve for P. Ang P po, mayroong different formulas. Ito yung una. EI cosine theta, EIPF, pwede rin naman na E squared over R, pwede rin po na I squared R. Yan po yung different types of formula for power. Diba itong cosine theta? O, tingin dito. Diba ito yung cosine theta? Diba pag sinolve mo yung cosine theta na yan, diba yan yung PF? Which is ito yon. PF is equals to cosine theta. So, yun po yun. Sa madalit sabi, ang simplified form
ay EIPF nitong nasa taas na EI cosine theta. Pwede rin naman po na E squared over R, pwede rin na I squared R. Again, yun pong ating E is also the same of the value of voltage. Yun din po yung V. No? So, ayan po. Okay, so tayo po ay magsosolve na ng ating power. Let's solve for power. So, in order to solve for power, kahit po alin dyan, ang gamitin na lang po natin ay itong EIPF. EI, again, kahit alin po dyan na formula. So, sige, gamitin ko lahat ng formula. Solving for P. First formula, EI cosine theta or equivalent to EI PF. Iisa lang po yung dalawang yan. Next, lagyan natin po ng ating value. So, P is equal to, ayan. Lagyan po ng ating value. P is equal to, ang value po ng P, ang value ng E or voltage is equivalent to 200 volts. Ma'am, saan ang galing yon? Yun po yung given. Nandidini po sa leftmost part. 200 volts. Tapos, ang I naman po, yung current natin is 8.3471 in ampere. Tapos, ang sunod naman po, yung PF, yung na-solve natin na power factor, which is yung 0.8347. Nakikita po ba yung mga given na pinagsusulat ko at nakikita kung saan ang galing yon? Nagagets ba kung saan ang galing yung mga yon? Okay, pa-heart ako. Ayan, nag-heart sila. So again, yan yung na-solve natin po kahapon ha. Wag po agad kayo mape-pressure na saan ang galing yung mga value nun. So ito yung kahapon natin. Ito, nandito sa left, yung mga nakapula. Okay, so ayan po yun. Next, ano po ang ating magiging power? Power natin ay anong sagot? 1393.465. 1393.465. Tama ba? 1390.4649. Sige, 4649. Unit is watts, no? So, yan yung first formula. Next formula naman is E squared over R. So, P is equals to, ang E squared po natin is 200 squared over our value of R na. Ang value of R ay nandun sa leftmost part, 20 ohms. Ano po ang sagot dito? Please, wait lang ha. Anong sagot? Wait, nawala. 1393.4649. Ay, hindi pala, yun pala yung kanina. 200 squared over 20 is, 2,000. Sige. Sige, wag na pong gamitin ang formula na to. So, ang gamitin natin, kasi figure out ko pa din yan. Ang gamitin po natin na sunod is yung I squared R. So, P is equals to, ang I po natin ay yung 8.3471 ampere. Tapos, naka-squared po siya. And then, ang atin naman pong R ay yung 20 ohms. P is equal to
Ano po ang value of P? (1,393.4816). So 1,393.4816 watts. So nakikita po na yun po yun. Nagegets ka po. So kung mapapansin niyo po, pareho lang po halos yung naging sagot for this formula. Sorry. For this formula. And this formula. Na, pareho lang po. Next. So, okay na po kayo sa pagsasolve ng P. Gets na po kung paano mag-solve ng P. Again, P is for resistance. Sinong nag-raise ng hand? Bakit po? Bakit po nag-raise hand? Napindot lang. Okay, so balik tayo, no? So again, ang P po ay para sa resistance or R. Nagegets po. Next po tayo. So next po natin, so okay na kayo sa pagsosolve ng P. Ang sunod naman po natin ay pagsosolve ng R. Dito na lang para kita natin ang given. Solve for Q rather. So Q po is a reactive factor, a reactive power, whereas ang unit po niya ay VARs. So ayan po. Kung ang P po ay for R, ang Q naman po ay for X. Q is for reactance or X. Nagegets po. Pa-heart react if gising pa ang mga tao. And nagegets. Ayan, so gising pa. Next po, formula naman po for Q ay itong mga ito. So ito po ang formula. Paste ko lang dito. So ito po ang formula, no? Ayan po ang ating formula. So solve po natin ang ating Q. In order to solve for Q, ayan daw po ang formula. So let's solve for Q. Q is equals to yung E, yung voltage natin ay 200 volts. Yun pa rin yung gagamitin. Tapos, ang atin naman pong ay na value ay 8.3471 ampere. And then, instead na cosine, dito po ay sine. Kung sa power po, ang ginagamit po natin ay yung ating cos, dito po ay sine. So, Q is equals to EI sine theta. Q is equals to 200 volts times ang I po natin ay 8.3471 ampere. And then sine, tapos ang theta natin ay anong theta natin? For this sample. Theta po natin for this sample ay 33.4142. So, yun po yung ating theta, no? Then,
Masasolve po natin that our Q is equivalent to, ano pong Q? 919.3241. 919.3241. 919 point, ay, 32, ano talagang totoo? Ano talagang totoo sa inyong lahat? Iba't iba ang mga tao. Na 200 times, degree po tayo ha, 200 times 8.3471, then sine, tapos 33.4142 is equivalent to 919.3289. 3289. Tama ba ang mga tao? Pa-heart react kung nakuha yung 3289? Okay, sige po. Okay, so ayan po, ang unit po niyan ay VARs. No? So ayan po yung unit niya. Then, gawin natin itong, lagyan natin to ng linya. Yan. So ayan po yung sagot natin for Q. Ibig sabihin ma'am, ang Q po, ang unit ay VARs. Tapos, ang atin pong Q ay para po sa ating, ang atin pong Q ay para po sa ating X. And then, ang Q po natin ay reactive factor or reactive power. Yes po. Therefore, kung ang PF ay power factor, ano naman ang RF? Kung ang power factor ay PF, ano naman po ang RF? RF is reactive factor, no? So RF, if PF is power factor, is equal to, ito ay cosine theta. Ang atin naman pong RF ay reactive factor, and that is sine ng theta. Nagagets? Hindi po yung reactive power ha. Ang F ay factor, hindi power. So, reactive factor ang RF. Nagagets po? Next tayo. So, maalam na po kayo mag-solve ng PF, ng RF, ng Q. Sunod po natin ay pagsosolve ng S. Dito naman. So, sana gets niyo pa ito mamaya pag sinulat niyo. Solve for S. So, ang S po, S is apparent power. And then, yung apparent power na yan, kung ang P ay para sa R, ang Q, ang kapartner ay X, ang S, ano kaya ang kapartner ng S? S is for okay, so Z. Solve for S. Ang S po ay for Z. Lalagay ko na dito. P for R. Q for X. S for Z. Ayan po. Nagigets? So, magkakapartner po yung mga yan. P is watts. Q is vars. And then, S is volt ampere. So, ang ibig sabihin po ng vars ay volt ampere reactive. Ito naman pong VA ay, ano naman kaya ang VA?
VA stands for what? Bukod sa virtual associate. Well, VA stands for VA stands for what? Oh, nasa na si Ernest? V stands for volt ampere yan. Yan, nagising ng mga tao. So, volt ampere. Na? So, ayan po yun. Solving for S, ito po yung mga formula for solving S. Copy ko lang. Ayan po ang formula ng ating S, no? So, punta po tayo dito. Mag-solve tayo ng S. Ang sabi, S is equals to E times I. S is equals to E squared over Z. S is equals to I squared Z. So, ibig sabihin, ma'am, sabi nyo, ang S po ay para sa Z. Tapos, sunod, ang Q naman po ay para sa X. And then, ang atin namang pong P ay para sa R. Ayun po yun. Nag-get. So, pinapaltan lang din po ang letter niyan pag nag-solution. Halimbawa, ito, sa P, I squared R. Ito, sa Q, I squared X. Sa S, I squared Z. Ayun lang po yun. Pinapaltan lang po ng letter. Ito po yun, I squared Z. So, punta po tayo sa pagsasolve ng S. S is equals to, gamitin na natin yung EI, 200 times ang I po ay 8.3471 ba? 8 point ano nga yung ating I? Mawawala na naman kasi ito eh. 8.4371 or 3471? 8 point, ano yung I natin? Sino nakapag-screenshot? Ay, yan, wala na. 8.3471. Sige. So, 8.3471 ampere. So, our S, therefore, is S is equivalent to, ano pong naging sagot? Ay, may nakapagsagot na pala. 1669.42. So, pare-pareho naman ang sagot. Di ko na kailangan chicken. Ngayon, yan yung nakuha yung S. Meron po tayong way to check if tama po yung naging sagot natin. Paano po? Dito po sa ating, halimbawa, ito yung way to check, no? So, S is equals to I, tapos squared times Z. Kakita po itong last formula na ito. Ayun po yun. So, kapag po tayo ay nag-solve, S is equals to, ang I po natin, sabi niyo, 8.3471 ampere, and then squared. Tapos, yung Z na gamitin natin is yung may polar form. Ano ba yung may polar form na Z? May polar form po na si I, ito. 23.9604 angle 33.4142. Kopyahin ko to. So, ito daw ang ating Z in polar. So, pwede rin naman in rectangular basta yung naka-complex. Kahit po alin dyan.
So, basta naka-complex na. So, ito po, kopyahin ko lang yung ating polar form, 23.9604, angle 33.4142. Tapos, lagyan natin ng parenthesis. Pantay ko lang. And then, RS is equivalent to, ano pong S? Yung pagkapindot nyo, yung ang lalabas dyan ay rectangular form. 8.3471 squared. And then 23.9604 angle 33.4142. Ano pong lumabas sa inyong sagot? Ayan, may nagsagot na pala. 1393.4829 tapos plus J 919.3283. Yan yung naging sagot niya na. 3283. So yan yung naging sagot niya na, correct? Sa calcu, pa-heart react if ito nga. Ayan, may nag-heart react. Sino pa mag-heart react? Ayan, so nakuha na yun ang sagot. Ngayon, balikan natin yung P and Q. Tandaan nyo to ha. Balikan natin ang ating P and Q. Una, itong 1393.4829, tingnan po natin dito. Sabi po, ang ating power ay, nasa na kaya yun? Ito po yung P, 1393.4649. So, kopyahin ko lang to. Ilagay ko dito. 1393.4829. So, hindi po nagkakalayo. Nagkaroon lang ng mga tapon sa decimal. Next po, yung ating Q. Hanapin natin yung ating Q. Ito po yun, 919.3283. Nasaan po yung Q? Ito po yun, 919.3289. Copy natin dito. So, ito po yun. Kung mapapansin niyo po, kung ano po yung naging sagot natin dito, kung ano po yung ating naging sagot dito, lagyan ko lang ng line. Lagyan ko lang ng yellow line. Ayan. Kung ano po yung naging sagot niyo dyan sa may complex number, if mapapansin niyo po, itong 13.1393 ay same po dito sa 1393.4, no? So, hindi nang nagkakalayo-layo yung ating decimal. Bakit nagkaiba-iba? Dahil po ng mga tapon. So, 1393.4829, ito ay 1393.4649, ito ay 1393.4816. Then, dito naman po sa ating next part is 919.3283. Ito po yung 919.3289. So, hindi po nagkakalayo. Nagagets po, ganun po kung paano mahanap yung tamang sagot for P and Q. But this is just a way to solve for S. Hindi pwede na pag yan ang na-solve nyo, ang ilalagay nyo na lang, therefore, P is equals to 1393.4829 and Q is equals to 919.3283. Hindi po pwede yon. Kailangan po, pag pinapasolve ang P, edi isosolve ang P using any formula. And then kung isosolve naman po ang Q, edi solve po ang Q using any formula na related sa Q. Ngayon, nasa kalki nyo pa to? Pa-heart react if nasa kalki pa itong may underline na yellow. If wala na, papindot muna. So, kung nasa kalki nyo pa yan, pa-heart react, if nasa kalki pa, yung 1393.4829 plus J, so nag-heart na ang mga tao, no? So, if nasa kalki nyo pa yan, ang gawin nyo po ay pindutin nyo yung pagko-convert to polar. I-convert to polar.
ano pong lumabas nung kinonvert to polar po ninyo? Ano pong lumabas nung kinonvert to polar? 1/6 yun pong may angle? Kapag may angle, ano pong lumabas 'pag may angle? Anong lumabas bukod dun sa sagot ni Sir Ernest? Yung may angle, 1669.4188, ano pong angle? Equals 1669.4188, angle 33.4142. So correct po Sir Ernest 'no. And then yan po ay may degree, tapos VA. Tingin ulit dito ang mga tao. Kung makikita po ninyo, ito po, 1669.4188 ay halos same lang dito sa naging sagot natin on solving for S. Tapos, kung makikita po ninyo, ito pong 33.4142 degree ay same lang po sa ating naging degree of impedance. Ibig sabihin po, tama po ang inyong sagot. Nagagets ka po? Laging nagsasadriak? Laging po ba ako choppy or gustong may ipaulit? Pa-heart react if okay po ang signal ko, pa-sad react if hindi po okay or nagcha-choppy. So heart react. Bakit po nag-sad react si sir? May gusto po bang ipaulit? So sad react if may gustong ipaulit? Si Sir Joe? Sir Joe? San part po, Sir Joe? Mahina po sa'yo? Or ano, mahina yung signal or nagka-heart react naman ang mga tao, nalilito ako kung A dapat pala magkakaiba yung ano 'no? Okay, sige, magkakaroon tayo ng bagong reaction. Heart po kapag, nage-gets at kung naririnig ako ng maayos 'pag nagtatanong ako. Tapos sad react kapag naman po mahina ang internet ko, sad react 'yun 'pag mahina internet ko or naglalag ako or choppy. And then think react kapag may gustong itanong or may gustong ipaulit or gustong, linawin 'no. So think react yung nag-iisip na gano'n. So sige po, pa-sad react if mahina po ang net, pa-heart react if okey na po ang aking signal, and then pa-think react if may gustong itanong. Yan, heart react ang mga tao. Okay, so okay na naman ang signal ko na. Nage-gets ka po? Yan, nagliliparan ng mga puso. Okay, so ayan po, yun po yung naging topic natin with regard sa PQS. Medyo, ano lang yung board natin dito, magulo lang yung pagkakasulat pero siguro naman ay na-gets. Lalagyan ko na laang po ng ating, ito po ay for S, ito po ay for Q. Ay sorry, kasama pa pala 'to sa S. Lalagyan ko lang po ng palatandaan. Ito po ay for S. Ito po ay for Q. For Q again. And then this is for P. Mhm. So this is for P.
This is for P. This is for P. Nabitin pala yung isang box. This is for P. And then this is for P. This is also for P. Tapos, ano pa? Ito ay note. Then, lagyan ko ng another note. Ay, ito pala yan. Violet, ito yun. So, lagyan ko lang po ng legends para sa kaalaman ng lahat. Para sa baka malito pag in-screenshot ko. Okay, so yun pong letter P, power, is green. Q, reactive power, is yellow. And then maroon ata. Maroon ba? And then maroon nga for S. S, active, apparent power is maroon. And then notes, violet. Ayan, magagets niyo po kaya ito kapag isinend ko sa GC? Okay, so nag-heart naman ang mga tao, magagets naman. So yun pong mga naka-maroon for apparent, yung naka-green for P na power, then yung mga naka-yellow yung for Q, then yung mga notes naman is for violet, no? So tingnan nyo na lamang po yung flow of solving. Mhm. Okay, wait lang for a while. May tanong ko kayo. Tanong po, everyone. Pating react if may tanong. Wala naman magtatanong. Then sad react if walang naintindihan. Then pa-heart react if may natutunan naman with solving sa PQS, which I think is di-discuss ko rin via face-to-face kasi yung naging klase with me for the whole series circuit ay online. So titingnan ko din kasi nag-online ako sa ibang section. So I asked them if gusto din nila ng face-to-face example. So sabi nila, yes po ma'am. So ayun, magbibigay na lang din ako ng inyong samples for face-to-face. So ganun po tayo lagi. Kapag na-discuss natin ng online, pasadahan natin ng konti sa face-to-face. Okay, so if wala na pong tanong, bale we can call it a day. Tapos, if may mga tanong pa, mag-chat lang po sa GC. Isend ko na lang po ito sa inyong GC. Bakit ba nagsasad react itong si Lee? Nagtataka na ako. Lee, yun ba yung sa tanong ko kanina na walang natutunan? Or mahina signal ko?
Okay, so if wala na pong tanong, sige po, wait lang, mag-screenshot lang ako. Wait lang for a while. Okay, so ayun, hanggang dun lang muna tayo since if we discuss other things ngayon, mabibitin naman tayo kasi we only have 10 minutes left to start a class. No? So ayun po, thank you so much everyone. Our next class, I hope is face-to-face. Face-to-face na naman siguro. Okay, so thank you so much. Pwede na po kayong mag-leave, pwede na po mag-merienda. Okay, thank you. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you. Okay.